Hi! Bati ni Nick agad siyang sinilubong. Hello! Bati ni Kyla at saka naupo ng hilain ng binata, Celia. Salamat na nakipagkita ka sa akin. How are you? Nag-aalalang tanong ni Nick. I'm sorry kung di kita nadalaw. May bodyguard sa labas ng ospital kaya hindi ako makapasok. It's okay, hindi naman kita kailangan, sagot ni Kyla. Binabakuran ka talaga niya, ani Nick. Literal. Nick, gusto kong malaman ng totoo. Inaasahan niya na ito. Gaano katotoo na hindi ikaw ang ama ni Kai, Nick? At gaano katotoong si Adam ang tunay niyang ama? I need an explanation. Kung may awa ka sa akin, magpaliwanag ka dahil papakinggan kita. I deserve it. Deserve kong malaman ang katotohanan, Nick. Please, maawa ka sa amin ni Kai. Tamang lahat ng sinabi ni Adam? Kahit ako, hindi ko rin alam. Lately ko lang nalaman na siyang nakasama mo ng gabing yon. Ako ang nag-book ng hotel room para sa atin, Kyla. Alam kong sa gabing yon may mangyayari sa atin kapag pumunta ka sa hotel. Sinabi ko sa iyo na choice mo yun at hindi kita pipilitin. Pero mali ang hotel room na binigay sa'yo ng receptionist dahil kilala siya ni Rhea. Sa isang VIP room ni Adam ka napadpad. Siya rin ang lalaking kasama mo ng gabing yon. Nakita mo ako ng umaga dahil pumasok na ako sa room mo para magkunwari. I'm sorry kung pinagtabuyan kita. Magulong utak ko ng panahon yon. Alam mo naman, mahal at inalagaan kita eh. Hindi ko lang matanggap nang matapos sa ilang taong pag-iingat ko sa iyo. Ibang lalaking makakauna sa iyo and it's not your fault, Kyla. I'm really sorry, mahal kita. Hinanap kita para panagutan pero nawala ka na. Pumikit si Kyla at agad ding nagmulat, saka tinitigan ang lalaking minahal niya na ilang taon. Salamat sa pagmamahal mo sa akin sa loob ng ilang taon, Nick. Totoong minahal kita at alam kong minahal mo rin ako. Yung pag-care mo sa akin, alam kong totoo yon. Totoong tinanggap mo rin ako sa kabila ng kahirapan ng pamilya namin. Hindi mo ako kinahiya noon. Naging proud ka pa nga na akong girlfriend mo. Thank you, Kyla. Tama ka. Totoo ang lahat ng yon. Pero Nick, siguro, hindi talaga tayong para sa isa't isa. Ang pagmamahal natin may hangganan. Tayong nagligawan pero hindi tayong tinadhana. Na-appreciate ko yung gusto mo kaming panagutan ni Kai. Totoo. Pero alam nating karapatan din ni Kai makilala ang tunay niyang ama. Magkakapamilya ka na, Nick. Kailangan ka ni Rhea ngayon. Bata pa siya noon kaya masyadong mapusok lalo't mahal ka niya. Hanggat may pagkakataon, buuin mo ang pamilya mo sa kanya. Di siya mahirap mahalin. Nakikita at nararamdaman kong may pagtingin ka sa kanya. Pero Kyla, naguguluhan ka lang, Nick. Trust me, mahal mo si Rhea. Paano ka? Nauutal na tanong ng binata kaya't ngumiti si Kyla. Kung naisip mo yan sana noon, bago ka tumabi kay Rhea. I'm sorry, Kyla. Alam kong di pa ako nakakingisay ng tawad. Mula noon dahil hindi ko alam paano ko mapapatawad ang sarili ko. Napakabuti mo para lokohin ko, Kyla. Hindi mo deserve na lokohin. Nangako ko sa'yo na ikaw ang pakakasalan ko pero sa iba na ako nagpakasal, Nick. Totoo ang kasal namin ni Adam. He helped me nung panahong walang-wala ako. Do you love him? Yes. Kasal na kami. Siya ang ama ni Kai at mahal ko siya. Kung sakali mang lokohin siya ulit ni Adam, hindi niya na yun makokontrol. Ang mahalaga ngayon, mabuo ang pamilya nila. Nandito lang ako palagi, Kyla. Not all the time, Nick. Unahin mong pamilya mo. Magkakaanak ka na. Tunay mong anak. Nagmerienda muna sila at nag-usap pa tapos nagpaalam na siya. Habang naglalakad, gumaan yung pakiramdam niya. Siguro dahil yun ang matagal na niyang hinihintay, ang closure. Nasa tapat siya ng condo building na makita niya si Adam nakatayo sa entrance. Nakapamulsa at hinihintay siya. Bakit ka lumabas? May kinausap lang. Si Nick. Di pa tanong pero siguradong sabi ni Adam. Wala na ba akong karapatang makipag-usap sa gusto kong makausap? Wala naman akong sinabi. Ang akin lang, iwasan mo sana nakakapagpa-stress sa'yo. Mahinahang paliwanag ni Adam. Pero nilagpasan siya ni Kyla kaya't sinundan na to hanggang pumasok sila sa elevator. May binili pala akong ulam. Binigay ko na kay Celine. Thanks. Nang bumukas ang elevator, nauna siyang lumabas pero nahawakan siya ni Adam sa kamay at hinila palapit sa unit nito. Gusto lang kitang masolo kahit saglit lang. Hinihintay na ako ni Kai. Sabi ni Kyla pero niyakap siya ni Adam na mahigpit kaya di siya makagalaw. Saglit lang. Payakap lang ako, asawa ko. Bulong ni Adam kaya napapikit si Kyla at niyakap din ang asawa. Umalis na tayo dito sa Iloilo. Hindi ko na kayang iwan ang tatay ko, sagot niya. Kakausapin ko si Tatay Ambo, sagot ni Adam. Ayaw mo bang umalis dito? Huwag ka nang lumingon pa sa kanila. Akong tunay na ama ni Kai. Tayong tunay na magkapamilya.
Pag-iisipan ko, sa ngayon nahihirapan ako magdesisyon. Kailangan ko ng pahinga. I understand. Sabi ni Adam at hinilang kamay ng asawa, saka naupo sa sofa at pinaupo to sa kandungan niya. Mahal kita. Gusto ko lang na umiwas tayo. Bulong ni Adam at hinalikan ng batok ng asawa. Yun din ang gusto ko. Gusto ko na rin magpakalayo-layo para malimutan ng lahat. Kung pwede nga lang wag na kami magkita pa. Sagot ni Kyla na ang tinutukoy si Rhea at Nick. Ilalayo ko kayo, ako nang bahala sa tatay mo, ha? Bulong ni Adam at hinawi ang buhok ng asawa. Masuyong hinalikan sa leeg. I love you, asawa ko. Humarap si Kyla, sinilubong ang mga mata ni Adam. Sa kaibuturan ng kanyang puso, labis siyang natutuwa na si Adam ang ama ni Kai. Parang nasa pelikula lamang buhay nilang mag-ina. Kung panaginip man lahat ng to, sana'y wag na siyang magising. Kiss me. Bulong ni Adam kaya tila nagising si Kyla mula sa mahimbing na pagkakatulog. Kiss me, Kyla. Inuutusan mo ba ako, Adam? Gusto ko lang maramdaman na ikaw naman ang una nag-initiate. Ayaw mo ba? Niyakap ni Kyla ang mga kamay sa leeg ng asawa. Yumuko para halikan ang mga labi nito na agad sinalubong ng mga labi ni Adam at mapusok, tinugon ng mga halik niya. Napapikit si Kyla para lasapin ang mainit na halik ng asawa. Maingat na pinahiga siya ni Adam sa sofa. Buwaba ang halik nito sa leeg patungo sa dibdib ng asawa kaya napaliyad si Kyla at napayakap sa ulo ni Adam. Di niya maintindihan ang nararamdaman pero nag-iinit siya. Doble ang kuryenteng gumagapang sa kanya ngayon kaysa mga nauna nilang pagdiniig ni Adam. She wants more. She's longing for his touch. God! Desperadong sabi ni Adam nang maramdaman ang katawan ni Kyla. Kabisado niyang bawat kilos nito kaya hindi siya pwedeng magkamali. She wants more. Lalong na-excite ang alaga niya. Di naman kasi ganito ka-agresibo si Kyla at siya rin naman kaya't kahit ayaw niya napilitan siyang tumigil. Nakita niyang pagka-disappoint sa mata ng asawa pero hindi ito nagsalita. Tumayo si Adam, naupo sa paanan ni Kyla saka sinukay ang buhok. Gusto mo ng juice? Tanong ni Adam para kumalma kahit ayaw pang kumalma ng alaga niya. No. Naramdaman kayo ng asawang pananabik niya? I'm sorry. Paumanhin ni Adam. For what? Kasi sa pilitan kitang dinala dito. Gusto lang kitang makausap kahit sandali. Nagsiselos ako kay Nick, kaya medyo naging aggressive ang actions ko kanina. It's okay. Sagot ni Kyla. Wala yun. Uwi na ako sa bahay. Pumunta ka nilang mamaya. Kapag luto ng pagkain, tatawagan kita. Asawa ko? Ani Adam at sinundan si Kyla sa pinto. I'm sorry. It's okay, hindi ako galit. Disappointed lang siya pero hindi niya na yon isinatinig. See you later. Ani Adam, hinalikan sa noo ang asawa. I love you, asawa ko. Tumungo si Kyla at lumabas kaya't sinundan siya ng tingin ni Adam hanggang makapasok to sa unit niya. Sinara ni Adam ang pinto at napahilamos. Tumungo ng banyo para kalmahin ang sarili. He wants to but he can't. Sa kalagayan ni Kyla natatakot siya na baka masobrahan to, lalo na't nagwawala na rin ang kanyang katawan. He is afraid na baka hindi niya makontrol ang sarili. Si Kyla na ang naghatid kay Kai sa paaralan. Mommy, hintayin mo ako? Inosenteng tanong ni Kai. No baby, babalikan lang kita later ha? Mahina ang sagot niya at pinisil ang kanang pisngi ng anak. Ang cute talaga ng baby ko. Sure ka po, mommy? Kaya ko na pong umuwing mag-isa. I know, pero wag mong gagawin yan kung ayaw mo ako mag-worry ha? Sagot ni Kyla. Morning! Bati ng guro ni Kai na makita sila sa labas ng classroom. Morning, teacher! Kamusta naman ho si Kai sa klase? Bati ni Kyla sa guro. Makulit pa rin ba? Ay hindi, matalino ang bata at pala sagot eh. Mabuti naman, medyo mahiyain kasi siya sa ibang tao. Ganon talaga pero madaldal naman siya sa klase. Mabilis din makapick up ng lesson. Sige ho, teacher. Balikan ko na lang siya mamaya. Babalik ako later ha? Okay po. Sabi ni Daddy sunduin niya ako later eh. Nakangusong sabi ni Kai. Sinabi niya ba yon? Yes po. Okay, kung hindi siya busy baka susunduin ka nga niya. Pero kapag busy nandito naman ako. Bye na, pakabait ka ha? Makinig kay teacher at huwag papasaway, okay? Yes po, I'm a good girl po. Sagot ni Kai. Pumasok na sa classroom kasama ng guro. Kaya umuwi muna si Kyla dahil masama ang pakiramdam niya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Adam. Nasa loob na ng bahay nila. Kausap si Celine. Morning, asawa ko. Bati niya at siniil na mariing halik ang asawa. Ate, aalis na ho muna ako.
Paalam na si Lynn na hindi makatingin ng diretso sa dalawang naglalampungan. Anong oras ka uuwi? Tanong ni Kyla. Siguro mga 5 na ho kung okay lang. Ikaw bahala, pagpayag ni Kyla. Kumain ka na ba? Oo, kanina pa. Ikaw? Tapos na rin pero may dala akong pansit molo galing sa Tibiao. Salamat, Adam. Babalik na ako sa trabaho. Ha? Hindi pa pwede. Anong hindi pwede? Magpahinga ka muna, bawal sa'yo magtrabaho. I can support naman eh. Kahit na, ayoko namang dumidepende lang sa'yo. Asawa na kita, ako magpo-provide sa inyo, okay? Pero iba pa rin kapag may work ako, napapagod ako dito sa bahay. Sure, but as of now, magstay ka muna dito, okay? Mga after 1 month na muna, please. 1 buwan akong walang trabaho, dami kong bayarin. I'll triple your salary, Kyla. Huwag ka lang muna magtrabaho. Kaya ko naman eh, ano ba yan? Or gusto mo lang makita si Nick? Nakataas ang kilay na tanong ni Adam. Hay nako, tigilan mo nga yan, Adam. Hindi yan totoo. Kala ko ba nag-resign na siya? Yup, nag-resign at wala akong balita sa kanya. Pero as long as nasa iisang city tayo, hindi tayo magkakaroon ng peace of mind, Kyla. Di maiiwasang magkita kayo at maalala mo sila kapag napadpad ka sa isang lugar. Kung gusto mo ng bagong buhay, magsimula tayo sa malayo. Alam ko, pero ang inaalala ko lang ang tatay ko at hindi niya masabi ang nasa isip. Ang totoo, nagdadalawang isip siya kay Adam. Di niya kabisadong ugali nito dahil di naman sila nagsasamang talaga. Paano pag-ayon nito sa ugali niya o sa pamumuhay niya dahil hindi naman siya mayaman? Oras na maging legal couple sila sa mata na nasa paligid, malaking expectations na mga to sa kanya. Di rin niya kaya makitungo sa mayayamang pamilya, unlike kay Nick, kahit mayaman matagal niya na nakakasalamuhang pamilya nito at tanggap siya. Hindi kita pababayaan, pangako. Hindi magbabagong pagtingin ko sa'yo. Huwag kang matakot, Kyla ha. Isipin mo para sa atin at kay kayang lahat ng to. Kung ano meron ako sa inyo na rin, pangako. Magiging loyal ako sa inyo na mag-ina ko. Wala akong mamahalin at paniniwalaan kundi ikaw lang. Napangiti si Kyla. Naniniwala siya kay Adam pero ang problema ay wala siyang tiwala sa sarili niya. Ayaw niyang maging pabigat sa asawa. Pareho silang napatingin sa pinto nang marinig ang doorbell. Wait lang, bubuksan ko lang. Paalam ni Kyla, lumapit sa pinto para pagbuksan na nasa labas. Tay, masayang sabi niya at niyakap ang ama. Magandang umaga ho. Bati ni Adam, nagmano kay Mang Ambo. Napasyal ka tay? Tanong ni Kyla. Maupo ka ho muna. Kinuha ni Kyla ang dalanggurin ng ama at inilagay sa ibabaw ng mesa. Tsaka binalikan ng ama. Akala ko, Sabado ka pupunta. Tanong ni Kyla. Nakapag-isip na ako? Sabi ni Mang Ambo. Ho? Ipaniliwanag sa akin ni Adam ang nangyari. Hindi ko naman ngayon masisisi. Masaya nga ako na hindi si Nick ang ama ng apo ko. Sabi ni Mang Ambo. Napag-isip-isip ko. Na total matanda na rin naman ako. Gusto kong maging masaya kayong mag-ina. Payag na ako na iwan natin ang Iloilo at sa malayo na manirahan. Tay, naiiyak na sabi ni Kyla. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Kaya ko pa namang magmaneho ng sasakyan. Magta-taxi na lang ako sa Maynila para maaliw din ako. Ang hirap maging magsasaka dito sa probinsya lalo't maliit lang ang sakahan natin. Katulad ngayon, sobrang mahal ng bigas. Bibili nila ng murang palay sa magsasaka tapos ibebenta sa market ng mahal. Lugi kami dahil ang mahal pa ng abono. Kulang pa sa pagod ang kita. Lahat po ng pangailangan nyo I will provide po. Magalang na sabat ni Adam. Salamat sa pagpayag. Pero nasa kay Kyla pa rin nakadepende ang lahat. Kung saan masayang anak ko, susuporta lang ako. Sasama ho ako kay Adam sa Maynila. Gusto ko na rin hong iwan ng Iloilo para makapagsimula ng bagong buhay. Sabat ni Kyla at tiningnan ng ama. Ita-transfer ko ang anak natin at magpapasundo tayo sa chopper. Sabihin niyo lang kung kailan tayo aalis. Masayang sabi ni Adam. Talagang kailangan na nilang magsama ni Kyla sa isang bahay para maging ganap na pamilya at mas maalagaan nila ng mabuti si Kai. Hindi kayo nakakaya sa parents mo? Nahihiyang tanong ni Kyla. Bakit ka naman mahihiya? Mga magulang mo na rin sila. Isa pa, kailangan natin ng sariling bahay na kasi lumalaki ng pamilya natin. Makahulugang sabi niya sabay sulyap sa tiyan ng asawa. Good morning, boss. Bati ng ilang security guards nang bumaba sila sa helipad ng bahay. Morning. Pakikuha ng mga gamit ng mag-ina ko? Sagot ni Adam saka inanalayan si Kyla na bumaba ng chopper kasama si Nakay at Tati Ambo. Susunod na lang daw sa Celine dahil may inaasikaso pa ito sa Iloilo. Yes, boss. Medyo na ilang si Kyla sa mga tauhan ni Adam.
Masyado tong formal at feeling niya nasa pelikula lang siya na hari ang napangasawa dahil ang daming bodyguards. Tatay Ambo, hayaan mo na ho silang magdala ng mga gamit ninyo. Halina ho kayo. Yaya ni Adam at binuhat si Kai saka pumasok sa manson. Bungad pa lang naluluhan na si Kyla sa sobrang laki at lawak. Ito ba ang bahay ng parents mo? Tanong niya. Bahay ko, sagot ni Adam. Iba ang bahay nila. Mas gusto ko kasi ng privacy. Pinasimulan ko to last year at ngayon lang natapos. Sakto. Sobrang laki naman. Sakto lang para sa pamilya natin. Sabi ni Adam at pinindot ang elevator para bumaba sila. Kain muna tayo. Kahit si Mang Ambo nanliliit sa sobrang laki ng bahay. Pagbukas ng elevator agad yumuko ang 4 na katulong sa kanila para bumati. Good morning, madam. Bati na mga to kaya napanganga si Kyla. Morning, wag na ho kayong yumuko. Pakiusap ni Kyla. Kung tutuusin, magka-level lang naman sila ng mga ito. Baka mas mayaman pa nga sila kaysa sa kanya. 2 medyo may edad na babae at 2 ring medyo bata pa na sa tingin niya ay matanda lang ng ilang taon sa kanya. Nakanda na ho bang pagkain? Tanong ni Adam. Yes, boss. Nakanda na ho. Sagot ng mayordoma. Daddy, I'm hungry. Nakatinga lang, sabi ni Kai. Sige baby, kain na tayo but wait muna natin sina grandma at grandpa, okay? Sagot ni Adam. Hello people! Masiglang bati ni Christina na may dalang paper bags. Grandma! Masiglang wika ni Kai kaya ibinaba ni Adam. Tumakbo ito papalapit kina Christina at Amara. I miss you po. We miss you too. Masayang sabi ni Amara at niyakap ang apo. Naku, mabutit pumayag kayong dito na manirahan. Sa wakas, may apo na ako nasa malapit. Masayang sabi ni Christina. Sina Lolo at Daddy? Tanong ni Adam. May meeting sila kaya hindi makakadalo, sagot ni Amara. Alam mo naman si Clyde, tolo trabaho rin. Let's eat guys, baka nagutom na si Kyla. Yaya ni Christina kaya tumungo sila sa dining room. Tahimik lang si Kyla pero napangawi siya na makitang napakalaki at lapad na dining table. Paikot ang pagkain na parang nasa mamahaling restaurant lamang sila. Ang dami pa ng upuan kaya't kung sila lang nasa na Adam, baka magsigawan sila habang nag-uusap kapag mag-end-to-end silang kumain. Nagsimula na silang kumain habang nagkukwentuhan. Magkalapit lang silang naupo para magkaintindihan sila. Di naman na-OP si Mang Ambo at Kyla dahil sinasama naman sila sa usapan. Iha, may dala pala akong damit. Ako mismo mag-design. Sana nagustuhan mo. Masayang sabi ni Amara. Salamat po, ma'am. Mama, pagtatama ni Amara. Mama, nakangiting ulit ni Kyla. Nagpaalam naman agad sina Christina pero sinama nila si Kai para mamasyal at mag-shopping. Si Mang Ambo naman nagpapahinga na muna sa salid nito. Binilhan na rin ni Adam na ilang taxi pero ito na nag-manage ang taxi business nito. Ito ba talaga ang kwarto natin? Di makapaniwalang tanong ni Kyla. Do you like it? Grabe, sobrang laki. Manghang sabi niya. Isang buong unit na ata to eh. May malaking TV pa at ang kama double ng king size bed ang laki. May sofa sa gilid, may mini ref at malaking wardrobe closet. Kinuha ni Adam ang remote pinindot kaya bumukas ang closet. Bumulaga kay Kyla ang napakaraming bestida. Wow, ang ganda! Ani ang lumapit dito. Gawa ng CA company yan, dito sa kabila, mga sapatos at bags, ani Adam. Lahat ng yan para sa'yo. Sabi niya at lumapit sa isang table na pabilog. Binuksan niya to kaya nagmukhang nasa grocery store sila nang bumulaga iba't ibang disenyo ng jewelries. Adam, gusto kong gamitin mo ang lahat ng to asawa ko. Para sa'yo talaga mga ito. Adam, sobrang dami talaga nito eh. Paano ko masusuot to? Everyday magpalit ka. Nakangiting sabi ni Adam. Baliw ka. Para siyang nananaginip lang. Napasilip siya sa bag at sapatos. Hindi ba't ito ang pangarap ng lahat ng babae? Ngayon nakamit niya na to nang walang kahirap-hirap kahit parang panaginip lang talagang lahat. As of now, yung flat shoes mo nang isuot mo asawa ko ha? Bulong ni Adam sa bayakap sa bewang ng asawa. Bawal ka sa may takong. Bakit? Tanong ni Kyla. Alam ko na, takot kang matumba ko no? Di nga ako mahilig sa may heels, aniya. Delikadong may heels, dapat mag-ingat ka dahil ayoko mapahama kayo ng baby natin. Malambing na sabi ni Adam. Para akong buntis ha. Biro ni Kyla at natawa. Right, magkaka-baby number 2 na nga tayo. Natigilan si Kyla at agad humarap at tumingala sa asawa. Adam? Nagtatanong ang mga matang wika niya kaya napakamot sa ulo si Adam. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Actually, asawa ko, ani Adam.
Magkaka-baby na tayo ulit. Buntis ka kaya himitay ka ng isang araw sa opisina? Buntis? Ako? Akala ko ba baog ka? Napangawi si Adam. Sabi ko mababa lang ang sperm count ko, pero may chance naman makabuntis ako eh. Baka lumalaban talaga ang sperm ko para makabuo ulit tayo. Depensa ni Adam kaya't hinampas siya ni Kyla sa balikat, pero agad niyang nahuli ang kamay ng asawa. Asawa ko, okay ka na ba? Di na masama ang pakiramdam mo, di ba? Okay na ako. Bakit? Tanong niya pero natigilan na makuha ang gusto ng asawa. Baba mo ko, Adam. Saway niya sabay hampas sa balikat ni Adam nang buhatin siya. Tingin ko hindi pa buong katawan ng baby number 2 natin. Kumpletuhin natin. Pilyong sabi ni Adam at maingat ihiniga ang asawa. Nagmamadaling maghubad ng damit. Ngayong pwede na sa tingin niya makakaya na niya siya ni Kyla. Subukan lang niyang maging maingat para hindi masaktan. Pero di na rin niya mapigilan pa ang sarili. Are you sure papasok ka sa opisina ko? Tanong ni Adam. 2 buwan na sila rito sa Manila at naka-adjust na rin si Kai sa school, pero si Kyla nahirapan na sa bahay lang siya. Unlike sa tatay niya na busy sa negosyong taxi. Oo, wala akong trabaho rito at palagi na lang ako mag-isa dito maliban sa mga katulong. Kung gusto mo, mag-shopping ka. Isama mo sina Celine at Kai. Suggestion ni Adam na nag-aayos ng sinturon. Kahit na, iba pa rin pag may trabaho ako. Isa pa, okay na rin naman ang baby eh. Stable naman at di ako nahihirapan. Pero, sige na please. Gusto kong makita ang asawa ko nagtatrabaho eh. Baka may tinatago ka sa opisina, kaya ayaw mo ako magtrabaho. May ibang Charlotte ka na naman ha? Nakataas ang kilay niya pero mahinang pinitik ni Adam ang ilong ng asawa. Pasaway. O sige na, basta yung magaang trabaho lang. Pagpayag niya.